So, isa sa top earner and top direct seller ng company, a Ford Mustang Achiever, 4 million circle, and isa to guys sa pinakamagagaling sa online marketing and direct selling. Of course, ayan, let's all welcome our Sapphire Elite Executive Mentor, Mentor Card Gordula. Let's all unmute mga mentors and welcome natin ang ating guest speaker. Welcome po, Mentor! Welcome po, Hello Mentor. po, mentor. Hello po, amazing morning sa lahat. So, Hello. clear po ba yung boses ko? Yes, ma'ams. Yes po. Okay. So, thank you, Mentor Vanessa, sa pag-tee up. No? And syempre, thank you and congratulations po sa Team Stallion. And also sa pag-invite po no, kay Mentor Ivy at Mentor Yobi. And it's an honor po para sa akin no, na makapag-share sa inyo ng story ko. And syempre, makapagbigay ng tips kung paano nyo ba mabuboost no, yung inyong online business. And syempre sa IM Worldwide. No? So sige, pakitip ka po na ng number 3 kung excited na po kayo makinig sa mga sabihin ko. Type number 3, yun. Thank you po sa mga nag-participate, no? Yan. So, ano po bang gusto nyo? Diretsahan o paligoy-ligoy? Gusto nyo? Diretsahan. Diretsahan. Sige. So, yan. So, sige, alam ko na marami rin sa inyo, no, na talagang gigil na rin humataw. And gusto ko naman sa inyo makapagbigay ng value, no? Kung ano ba yung mga something na parang nakatulong din sa akin, no, sa pagnegosyo po natin. So, sige po, mag-share screen na po ako. Yan. Ito po ba yung screen ko, Mens? Yes po, ma'ams. Okay, sige. Start na ako, no? Yan, so my name is Mentor Carl Joseph Verdula. Gumagalaw po yung screen ko. Nalumabas na yung parang next part. Gumalaw. Apo. Okay, sige. Tuloy ko. Wala namang nakaharang, no? Kasi minsan may nakita ko nakaharang sa taas, eh. Wala naman. Wala naman. Ano naman po, buong screen. Clear naman. Okay. Yeah. So, sige, yan. So, okay. So, ako po ay bunso sa magkakapatid. Okay. Isang mother ko po is a midwife. Ang father ko po is a jeepney driver. So, sa pamilya po namin, wala naman mga negosyante. So, masabi ko na isa po ako sa mga lakas ng loob, no, na sumubok sa ganitong klaseng industry. So, first timer pa lang po ako na talagang naging involved sa network marketing, no? Yan. And then ako po ay isang working student dati. So, hindi naman po kami ganun kayaman. Hindi naman kami ganun kahirap din. Sakto lang. So, nung nag-graduate po tayo ng BSHRM sa STI, yan. So, sa school po namin before, isa po sa mga naging sideline ko is yung pagiging on-call waiter. No, kasi 'di ba sa school namin sa STI sa baba nun may canteen. So doon po ako parang napasok as on-call. Kumbaga pag may catering ganyan, sa ako sa mga waiter. So yun yung mga naging part-time ko before. And also isa po sa mga naging part-time ko before is yung nagbebenta ko ng mga MSE, yung tawag dito, boardwalk, ganyan. Tapos Avon, naghabal-habal din ako. So marami po akong mga naging experience no sa buhay kasi nga syempre isa ako sa mga gustong kumita ng malaki. No, gusto kong kumita ng maraming pera kasi marami akong gustong bilhin, no? Yan. Hanggang sa pag-graduate ko, yan, so graduate po tayo. So and then nag-work na po tayo sa restaurant, no? So I worked for around 8 years sa Philippines, no? So iba't ibang kumpanya po yung pinasukan ko kasi syempre alam naman natin sa Pilipinas, no, naghanap tayong ng malaking sahod. Siyempre, ang gusto ko, magtatrabaho ako, yung malaking sahod. So, yun nga lang, kumbaga lahat pala ng pinapasukan ko, kahit malaking kumpanya. No, kasi nag-work po ako sa Sofitel Hotel, yung five-star hotel. Sa Peninsula, ano pa ba? Marami, kung saan-saan na rin, yung mga restaurant, iba-ibang restaurant. Ang puro sahod, puro minimum. So, syempre, ako naman, parang sabi ko, parang walang nangyayari sa akin. Oh, kung sumasahod ako ng pang sarili ko, lang ibig sabihin, kaya naman buhayin sarili ko. Pero kung yung sahod na inaasam ko, kumaga kulang pa. Hanggang sa nakapag-decide po ako na mag-abroad yan, naging seaman po tayo. Yan, so ang maganda naman sa barko, okay, malaki ang sahod, no? Malaki ang sahod. Yun nga lang, medyo masaya din, okay, pero sobrang hirap ang trabaho. Kasi ang work ko po sa barko is isa akong waiter din doon.
And then, ang trabaho po namin doon is 7 days a week, 13 hours per day, or 14 minsan overtime pa. So, ibig sabihin, talagang walang pahinga. Bugbog po talaga yung katawan namin doon sa pagtatrabaho kasi talagang nasa barko ka lang, wala kang choice eh. Ang isa po sa mga parang, ano bang, paano ko ba sabihin? Parang, masabi ko na parang, akala ng karamihan, maganda magbarko. Okay, maganda naman talaga magbarko kasi malaki na sahod. Yan nga lang, kunyari, lalabas ka ibang bansa, let's say sa Korea, ganyan, or kung saang bansa. Meron lang kaming time limit na paglabas ng barko. Kumbaga, syempre, isa po sa mga pangarap ko rin is makapag-travel international ng libre. Yun nga, kaya ako nagbarko rin dahil nga gusto ko rin mag-travel international. Yun pala, kumbaga, nung nasa barko na ako, okay, nakapag-travel ako sa Korea, ganyan, Japan. Pero, hindi naman kami parang full-time talaga na mag-travel. Andun kami para mag-work. Nasa labas kami, sa may port lang, parang terminal ng barko, para mag-wifi lang, para makakusap yung pamilya sa Pilipinas, gano'n. Hindi talaga kami yung full-time traveler na talaga enjoy mo yung moment na gano'n nila. Siyempre, meron kang obligasyon na bumalik pa ng barko, parang gano'n. Yan. So, okay. So, ganun yung parang naging realization ko. And then, syempre, kumbaga sa first timer ko, sa pagbabarko, syempre, nagtanong-tanong ako sa mga samahan ko ron, kasi maraming Pilipino. Siyempre, ang tanong ko, kamusta naman yung buhay barko? Ganyan, ganyan. So, may mga napagtanungan ako, may 10 years na nag-work sa barko, may 15 years, may 20 years. So, okay naman ang buhay nila. Kung meron silang mga bahay na, may mga kotse na. Pero until now, nasa barko pa rin sila. So, doon ko na-realize na, ibig sabihin pala, since ako, first timer ko pa lang sa barko nun, kakasampo ko pa lang, possible na mangyari, ganoon din ako katagal mag-work sa barko. Diba? 10 years, 15 years. Kasi nga, di ba, kumaga, ayoko naman na ganun katagal ako mag-work sa ibang bansa. Kumbaga parang almost parang one-fourth or one-half of my life nasa barko na lang. Di ba, pabalik-balik lang. Which is ayaw ko ng ganun. Di ba kasi marami sa atin actually, bilib nga ako sa mga Pilipino na OFW, yung mga tumatagal ng ganun katagal. Kasi sobrang antiyaga nila, sobrang sisipag talaga nila. Lalo yung mga land-based, di ba, may mga kilala tayo na doon na tumanda, di ba, nagkahiwalay na yung pamilya, kasira-sira, kung ano-ano mga nangyari, different stories eh, di ba? Pero, ayun nga, ang point ko doon is, sobrang bilib ako sa mga ganun na talagang sinasiga yung buhay sa ibang bansa na malayo sa pamilya. Kasi ako po, parang di ko kaya talaga. Siguro, sinubukan ko lang kung kakayanin ko. Tapos, ayun na. Ngayon, ang end story niyan, siyempre, bumaba ng barko noon, nasa Pilipinas na ako. May dala-dala akong pera, mga naipon ko na magkano ba meron. Mga 6 digits din. So, malaki-laki na rin. Yun lang. Siyempre, alam naman po natin sa Pilipinas, kapag galing ka ibang bansa, parang kang Superman, alam mo yun. Parang hindi ka tatabla ng bala dahil marami kang pera sa bulsa. Siyempre, ang mga tropa, o libre dito, painom, pakain, mga pamangkin, ganyan, salubong. So, unti-unting naubos. So sabi ko dati, grabe yung dala kong pera, parang unti-unti papalit ng mga dollars sa papalitan ng dollars. Sabi ko, di pwede mangyari, maubos to nang walang nangyayari. So naghanap ako ng pwedeng gawing business. Yan. So doon pumasok si Ian Worldwide. Yan. So nakita ko po si Ian Worldwide through Facebook lang po. Sa taong hindi ko kakilala. Through online lang din. Okay? So, effective siya, no? Yung online, ibig sabihin, doon ako nag-start talaga, doon ako nag-inquire. And then, tinok ako, siyempre, interesado ako mag-business, so matuto. Hanggang sa, to ko lang story short, nakapag-join ako sa I'm Worldwide. So, zero knowledge talaga ako sa pagnenegosyo, as in, wala talaga akong idea. Ang pinanghawakan ko lang po doon, ang sabi sa akin ng mentor na nagturo sa akin, is yung tutulungan nila ako, tuturuan kung paano gagawin yung business. Which is, yun yung nagustuhan ko, dahil siyempre, as zero knowledge, gusto ko matuto, di ba? Hanggang sa yun, paunti-unti po, nag-training po tayo, natututo tayo sa mga tinuturo ng mga mentors. And then sa office, yan, unti-unti, min-mentoring ako, tapos nagpe-present rin ako, paunti-unti rin. Diba, kung magkasimula, ganun talaga ang kailangan, no? Kung ikaw po ay first timer din, katulad ko, or let's say 3 months below ka pa lang, or 1 year below, ang pinakang talagang gagawin mo, simula is yung invest in yourself talaga. Kasi
ikaw po yung ano eh, parang pundasyon ng sarili mong negosyo. Ikaw yung negosyo, yung sarili mo. Kaya kailangan yung sarili mo, merong alam, merong, kumbaga, equip ka, no? Sa mga trainings. Kaya very important po talaga sa akin yung trainings. No? Yan. Mabuti nga po ngayon eh, nabuso na yung online. Kami before, nung nagsimula kami sa IM Worldwide, talagang sa office talaga wala kang online eh. Ibig sabihin, di pinapalabas sa YouTube, wala pang YouTube na trainings, wala pang live. Talagang pupunta ka ng office para matuto. So, ganun po kami nag-start. Yan. And then, ayan, so paunti-unti po, natututo tayo sa negosyo. Meron tayong mga napapatain na, may natutulungan na po tayo. Nakakabenta po tayo ng mga barley, ng Garcinia. So, ayun po yung kalakasan ng dating Garcinia. Garcinia, yung barley. Tapos, yan. Hanggang sa dumating po yung point, ay parang kulang slide ko pala. No? Hindi ko pa nakita rito yung mga selling ko before. Yan. Pero ayun, dumating po yung point na lumakas po yung selling natin. Kumbaga natuto po tayo ng Facebook ads. Yan. So doon po yung parang naging ano ko, parang sabihin natin nag-boost talaga yung sales ko na from dati patatu-tatong box lang, palima, pasampu. Pero doon ko po na-experience na kumita ng 100, I mean, nakapagbenta ng 100 boxes per day po sa barley alone. Sama na po yung mga Garcinia ganyan. So talagang malaki po talagang kitaan. Products pa lang. Imagine mo. Ang sahod ko po sa barko is nasa 60K, 50K to 60K per month. Okay? Pero sa IM Worldwide, kinikita ko lang po siya sa products pa lang. Sa pagbenta pa lang ng products natin, di ba? Bukod pa yung mga commissions. Yan. And then, ayun, so yung dati pong nagpapa-picture lang, no? Siyempre ako naman po, ah, nangarap din ako magkaroon ng kotse. Pero, nung nasa Pilipinas pa ako, di ko talaga pinangarap. Alam mo yun. Kasi mahirap talagang buhay. Pero nung nasa realidad natin ng buhay, kumbaga siyempre mahirap mahal. Ganun. So, bigla-bigla parang umunti na yung pangarap ko. Big sabihin, parang okay na. Hanggang sa naging motor na lang yung ano. Ako nagtitipid. Wala pala yung t-shirt ng mundo. Ayan, pero ayun po, dito nabuhayin muli yung dreams ko talaga no sa I Am Worldwide dahil talagang pinapakita sa iyo itong kumbaga pinapaalala sa iyo na may pangarap ka, 'di ba? So very important din yung ano, yung car hopping, syempre 'di ba kasama yung mga mentors natin para at least ma-remind ka na possible pala na makuha mo yung ganong klaseng kotse, 'di ba? Hanggang sa okay, ayan po, doing this business for 1 year, 6 months. Actually, matagal na nga po yun. Sobrang tagal na, 1 year, 6 months. Kasi, di ba, marami tayong mga kakilala sa IM. Ang bibilis. Di ba, 1 month pa lang, 2 months pa lang, 3 months pa lang, may mga first car na. Ako, 1 year, six Ah, months. Di ba? ah, Pero okay lang yun. Kumbaga sabi nga, ba? it's better be late than never. So, yun. Ito yung ating first car na si Primo. Yan yung ating first si Honda City. Hanggang sa, ito pala yung motor ko. Yan, so ito yung ang kwento nito. Di ba nag-work ako sa Philippines for 8 years, nagbarko pa ako. Ang napundar ko, motor. Di ba? Imagine mo yun, ganun katagal. 8 years plus seaman pa ako. Ang napundar ko, motor. Yan, second hand pa yan. Etong si Primo, yung first car ko, 1 year, 6 months. Di ba? So nakita niyo po yung difference ng resulta na binabigay sa akin. Kumbaga sa pag-work, okay, walang, tawag dito. Huwag niyo pong masama yung sinasabi ko. Ibig ko lang sabihin na hindi masama magtrabaho. No? Ang gawin mo lang, kung nag-work ka pa ngayon, kung part mo pa lang itong ginagawa, okay lang po yan. Idagdag mo lang po sa IM Worldwide. Ito yung, kumbaga yung pag-work mo, yung pagiging stepping stone mo eh, para makapag-jump ka into business. No? Eh kung full-timer ka naman, di good, di ba, para sa'yo. Yan. So hanggang sa ito na nga, oh, nakuha na po natin yung ating second car na si Mucho. Diba? Si Mucho Damasta. So, ayun po yung ating dinadrive ngayon. And thankful and grateful ako. Ayun po ay fully paid na natin. Nabili na po natin. Ibig sabihin nakapangalan na sa atin yung ating sports car. Yan. And then, yun. So, ayun na po. Kumbaga, short introduction na po sa akin yun para po at meron ko yung background sa akin. And then, sino rito yung gusto ng mga tips sa online? So, type number 5. O, type number 5. Sino yung gusto makakuha ng mga tips online?
So ito, ano to hindi to lahat, ibig sabihin, makakatulong to. Pero parang ang online kasi sobrang lawak talaga. Ibig ko sabihin, hindi ko kayang i-explain ng sobrang onting oras yung online. Pero ito po yung makakatulong sa inyo, no, sa pag-build ng online. Kasi isa po sa mga tip ko rin, sige, dagdag ko na. Sa online po, kung gusto talaga matuto, kailangan niyo po talaga masipag mag-aral online. Kailangan yung, ano siya, intentional. Hindi siya kailangan na maghintay ka lang na gusto ko matuto pero wala kang ginagawa. Kailangan ano siya, intentional. Ibig sabihin, pag-aaralan mo talaga, bibigyan mo ng time. Kung gusto mo matuto, ibig sabihin, gusto mo talaga ma-master. Same thing naman sa iWorld, di ba? Ibig sabihin, kung offline. Ganun din naman. Kung saan ka nag-focus, doon ka gagaling. Ibig sabihin, kung magaling ka na sa offline, sa pag-invite ng offline, hindi good. Doon, i-master mo na siya. Ibig sabihin, ano mo na siya, parang doon, mas galingan mo pa doon. Pero kung gusto mo ng panibagong skills, yung online, pwede mo rin naman ilagdag. Okay? Yan. So, 3 online mastery. Okay? So, first is yung leads. Pangalawa, content. Pangatlo is yung daily routine. Okay? So, isa-isayin po natin yan. So, first, okay, so quality and qualified. Diba? Siyempre, leads. Ang ibig sabihin po ng leads, ito po yung ating mga clients or customers. So, siyempre po, alam mo naman po natin sa Facebook, hindi naman po lahat is quality. Okay? Meron pa rin talagang hindi mga quality, pero may mga qualified din naman. So, hindi ibig sabihin na marami kang friends sa Facebook, sa FB, quality and qualified. So, di ba sa Facebook po natin, meron tayong 5,000 friends na limit or capacity. So, make sure na yung friend mo sa Facebook, check mo kung ilan na ba yung friends mo. So, dapat 5,000 po yan. Kung di man 5,000, basta almost 5,000. Ngayon, kung marami ka ng friends sa Facebook, or kung wala ka pang friends, make sure mag-add ka ng friends. Okay? Ngayon, kung marami ka namang friends na, kung almost 5,000 eh, malapit na mapuno, kailangan mo siyang i-filter or i-qualify. So, paano mo siya i-filter or qualify? Meron po na ako. Sige, wala pala. Ayan. Ngayon, isang ginagawa ko is, di ba meron tayong may birthday. Di ba sa Facebook natin, meron makita may birthday. Kung nakita niyo po yun. Kung hindi niyo pa nakita, hanapin niyo yun, may birthday doon. Everyday yun, may lumalabas ng birthday. Ngayon, isa po sa mga ginagawa ko is, binabati ko sila isa-isa. Okay? Binabati ko sila isa. Lagi yun. Always, everyday. Kasi ang ginagawa ko doon, kina-qualify ko. Kasi minsan, meron tayong mga friends sa Facebook na hindi na active. Ibig sabihin, hindi na sila deactivate account. Minsan, ang tagal ng bagong post, parang 2019 pa yung last post nila. So pagka ganun, dinidelete ko na sila. So ayun yung pag-filter out ko. Ibig sabihin, syempre, since gusto ko ng maraming prospect, kailangan magbawas tayo ng friends sa Facebook kasi malapit na mapuno yung friends ko. Okay? Yan. So kasi iba sa kanila, ayun, sabi ko nga, hindi ganito klase. Kasi iba sa kanila, hindi pa time yung ganito klase ng negosyo. Kasi ayun nga, may mga time talaga na mga prospect natin, kahit sobrang gusto natin silang invite, pero kung hindi pa yun talaga ang bunga, hindi mo pwedeng pitasin. Kasi pag pinatas mo agad yung bunga, hilaw naman. Di ba? Parang ganun. Same thing sa mga prospects. So, para sila mahinog, kailangan mo silang follow up lagi, kailangan mo silang kamustahin lagi, or kahit man lang ang ginagawa kong approach din is yung pam-pam approach. Kung alam niyo po yung pam-pam approach, ibig sabihin po nun, is makikipag-engage ka. Kunyari, nag-post yung friend mo. Di ba, meron tayong Facebook timeline or Facebook feeds. Make sure sa lahat ng post, hindi lilipas yung isang araw, actually, ginagawa ko talaga parang magdamag ko ginagawa lagi. Kasi diba, may nagpo-post naman araw-araw sa Facebook. So, nagda-like ako, nagko-comment ako. For example, nag-post siya ng, pinuntahan nilang resort. Ngayon, maganda yung resort. Wow, ang ganda naman dyan, saan yan? Para mapag-build ka lang ng, ng conversation, kahit hindi mo kilala yung tao. Diba? Kahit hindi mo kilala. Basta mag-comment ka lang, ganun. Tapos mag-engage ka. Okay? Yan. Isa po yung sa mga ginagawa ko. Quality and qualified. So, paano ka naman makakakuha paano ka makaka-generate o makakakuha ng quality and qualified leads or prospect? So, ito is isa rin sa mga hobby ko to, na naghanap ako ng mga
quality prospects. Kasi 'di ba kahit anong offer natin ng Jade sa tao, kung hindi naman talaga niya kaya, hindi na talaga mapapapay ng Jade, no? Kunyari nasa maling ano ka, nasa maling prospect platform ka. Ibig sabihin, for example, 'di ba may mga groups tayo sa Facebook? 'Di ba nag-join tayo sa mga groups? Kunyari nakapag-join ka sa sa let's say Gagamba. Mga ganong group, 'di ba? Gagamba or kung ano man klaseng ano ba mga groups na hindi qualified, mga working at sa puso mo, working at Krusty Krab, mga ganyan, di ba, mga Jejimon. So, ibig sabihin, dun pa lang sa group na yon, hindi na mga quality, no? Yung prospect. So, ngayon, ang ginagawa ko, mag-follow ka or maghanap ka ng mga kilalang tao na nag-talk about business. Kasi possible, yung mga tao ngayon, maraming followers na gusto magnegosyo. Mga qualified. So, dun pa lang, di ba, may nagtatanong ko. Kunyari, Chinkitan, yan. Isa yan sa mga pinafollow ko. Kasi marami siya mga post doon, sa mga post niya, na nagko-comment na, di ba, nagpapa-comment siya. Kahit ganito, kung interesado ako magnegosyo. So, dun pa lang, ina-add ko sila. Add as friend. Ibig sabihin, kung wala ka pang friend, doon add ka ng add doon. Diba? Doon ka maghahanap ng mga prospects mo. And then marami pang mga negosyante na ano, yung mga may mga speakers din na mga negosyo yung sinasabi. So pwede mong gawin din yun. Pangalawa sa mga groups. So normally ang mga groups na sinasalihan ko, yan mga OFW, yung mga cars, mga kotse, condo, construction, yung mga tipong industry na maraming pera. May mga business groups din, marami. So, hanap ka lang mga seaman, ganyan. So, kung hindi ka pa marunong mag-add ng group, so make sure paturo ka sa mentor mo kung paano yun. And then, yung friends mo, make sure mo, sabi ko nga, dagdagan mo yung friends mo. Kasi imagine niyo, kung ikaw hindi ka pala add ng friends, tapos sasaayang worldwide ka, kunyari ang friends mo nasa 600 lang. Kasi ako, ganun din ako dati. Ang friends ko sa Facebook before, nasa ano lang, 600, 500. Hindi man ako pala-add talaga. Yung mga inad ko, mga nakasalamuha ko lang, mga kilala ko lang. Pero nung nasa iMore Lloyd na ako, dito ko natutunan na kailangan mo mag-add ng friend every day. So, ganun ginagawa ko siyang parang ano ko, daily routine ko. Yan. Kasi imagine mo yung Facebook mo, para siyang mall. Mall. Yung mga mall ba? Ganun. Kung paulit-ulit na pasok yung tao sa mall mo, sa Facebook mo, siyempre, nag-isawa pa rin yun. Ibig sabihin, ba, all lang nakita ko sa Facebook nito, puro na lang barley, puro na lang iron worldwide. Kung wala kang bagong customer na napasok sa mall mo, wala kang ano, kumbaga, walang bagong customer na pwedeng bumili ng produkto mo, di ba? So, kaya kailangan mag-add ka ng bagong friends everyday. Kailangan mo maglinis ng friends list mo everyday din. Okay? Yan. Ay, ito pa pala, ads. Yan. Merong isa rin sa mga ginagawa ko, 'di ba may mga nakikita tayong ads, okay, sa Facebook na ibang mga company or ibang mga industry. Kunyari may nakita akong ads ng Minute Burger or ng Burger, okay? The Angel's Burger yan ganun. Or ng ano bang kahit ang negosyo, basta kahit ang negosyo. 'Di ba meron doon may mga ads sila na franchise, ganito, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, yung mga tina-target ng mga naka-ads sa Facebook is yung mga gusto magnegosyo. Ngayon, may mga nagko-comment, di ba? May mga nagko-comment, magkano franchise, gusto ko mag-franchise, magkano, ganyan, ganyan. So, isa-isa, ina-add ko rin yun. Okay? Ina-add ko sila isa-isa. Ngayon, bago ko sila i-approach, or I mean, bago ako mag-offer ng business, so nag-comment-comment din ako, pam-approach. So, ganun ang ginagawa ko. So, nagpapapansin muna ako. Ibig sabihin, syempre, hindi naman, kumbaga, awkward naman na inad mo sila tapos offer mo agad ng negosyo, di ba? So, I make sure na nagbe-build muna ako ng something curiosity. Sino ba tong tao to? Like ng post ko. Lagi nagko-comment. Hindi ko naman kilala. Ngayon, ang importante doon, dapat updated lagi yung Facebook mo. Bakit? Kasi, for example, nakita ng kinag-comment ka, di ba, sa comment sa Facebook niya. Ngayon, nakita niya yung Facebook mo, ay, parang laging nagpo-post ng barley. Ngayon, naisip niya, ay, oo nga pala, maganda pala yung barley, yung pamangkin ko, yung anak ko, yung mama ko, kailangan ng barley. So, na-curious siya, di ba?
So, dun yung point na possible mag-PM siya or nag-upload ka sa kanya. So, maano ko niya, kumbaga makita niya yung Facebook mo, kailangan updated. Okay? Yan. So, ito, daily routine. Ito yung, so, syempre po sa Ironbird, ito yung parang basic talaga eh. Kailangan mo magkaroon ng daily routine. Kaya nga tayo online business. Kasi nga, kung ang negosyo mo is sarado, offline ka, ibig sabihin wala kang online, hindi ka naka-online, sarado negosyo mo. 'Di ba? So, syempre, hindi ka naman pwede magnegosyo or hindi ka naman pwede kumita kapag ang negosyo mo is sarado. Tama. So, ang pinakang basic talaga na gagawin mo is yung prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, repeat. Ayun lang po talaga ang gagawin mo. Kung gusto mo talaga pamilya sa Iron Worldwide. So, syempre, kailangan mag-prospect, no? Dun yung tinuro ko yung kanina prospecting is about sa leads. Then, syempre, kapag nakuha mo na yung prospect na yun, invite mo na siya, share mo ng business natin, Iron Worldwide, and then, present ka na. So, make sure din na marunong mag-present kung paano mo yun. Kasi, i-present si Iron Worldwide dun sa client mo. And then closing, follow up, then repeat ulit talaga. Kasi ako, minsan, no, hindi naman, I mean, ibig sabihin, nung mga kauna-unahan ko, Miss, paano bang ginagawa niyo? Paano ba kayo kumita ng malaki? Kasi yung mga mentors ko, kumita na talaga ng malaki, 50K that time, 100K. So, sabi niya, I'm 5. Puro ganun sinasabi sa akin kasi may mga moments ako na nadadown din talaga ako. Ibig sabihin, di naman ako laging up eh, di ba? Kaya ano din yung mga mentors sa akin, para syempre, pag nadadown tayo, na negative tayo, lalapit tayo sa mga mentors natin. So, doon tayo kukuha ng lakas, doon tayo hugot ng motivation sa kanila. So, hanggang sa puro sila, ayon, puro ganun. Hanggang sa doon, naiintindihan ko. So, sobrang simple lang po talaga ng negosyo, no? Invite ka lang talaga, no? And then, talk mo lang, mag-share ka lang. Ang pinakang mindset mo rito is kailangan makapag-share ka ng ngayong worldwide. Okay? Share mo lang. Kasi marami sa atin nag-invite parang nagpe-present na eh. Alam mo yun, sa chat pa lang nagpe-present ka na eh. Kung magkano naman yung gagawin ko dyan, nag-explain ka na, magkano lalabas yung pera, ganito, ganyan, ganyan. So nawala na yung essence, no? Nawala na essence na parang ano yung purpose, ba't mo ako invite pa? Eh, nalaman ko na lahat ng details. Di ba? So, kaya kailangan curiosity pa rin. Kaya invite mo lang, dali mo sa office or kung meron ko yung IBP online, dali mo sa kung may IBP. Di ba? And then, bayaan mo na yung mga speakers nyo na mag-close ng deal. Diba? Or mag-present. Yan. So, almost done na po tayo. So, be better today than you were yesterday and be better tomorrow than you are today. So, ayun lang po. So, thank you po sa mga nakapakinig. Ayun po yung aking small tips para sa inyo. Ano, pero po kayo napulot na learnings. Sobrang matagal ko ba or mabilis ba? So, thank you po sa mga mentors. My name is Mentor Carl and I am Worldwide. Ayan, thank you so much, no? Simple, pero, no? Ang daming learnings for tonight. Madami po ba natutunan? Lalo na sa online, no? Kasi karamihan po sa atin talaga, hirap sa online. Ayan, thank you po sa mga tips, Mentor Carl. So, okay lang po ba, Mentor Carl? Konting questions lang, kahit 2 or 3 questions para po Sige na. makapagtanong po yung ating mga mentors. Ayan, Okay thank po. you Mentor Carl habang nandito pa siya, yun, no? Opportunity na natin to. Ayan. Sige, type lang kayo ng mga mentors o kaya raise your hands na lang. Ayan, ito, first question po, mentor ay wala. Ask ko lang po ang tips sa boosting. Hello, mentor. Si Mentor Joy, anong tanong mo? About sa boosting, siguro ang pinakang tip ko dyan, ang boosting kasi or FB ads is a different platform. Pero same tawag dito, parang same purpose, no? Is to deliver or get more clients. Pero ako, ang ginagamit ko po talaga is yung Facebook ads. Pero may mga kakilala ako na ang ginagamit is yung boosting. So ano siya eh, it's a matter of trial and error talaga. So hindi mo malalaman talaga kung sinusubukan. Ngayon,
Sa pag-ads, ang pinakang tip ko dyan is malawak kasi may ang ads eh. Siguro ang pinakang tip ko dyan, ah ako, I start my Facebook ads. Ang budget ko is 200 per day. Okay? And then sa interest, ako normally ang ginagawa ko lang 3 to 5 interest na magkaka-related. For example, nag-Facebook ads ka. Tapos, ang pinapromote mo is yung barley. Ang ginagawa ko, hanap ako ng tatlo or limang interest na magkaka-relate. Ibig sabihin, for example, physical fitness, weight loss, mga ganyan, physical training. Minsan naman, nakadepende rin sa audience. So, di ba, malawak na usapan. Kung talagang biyasa ka na sa pag-ads, so, ayun yung tip ko. Pero kung di pa, siguro pwede mo itry yung boost post. No? Ayun, boost post ka na muna. Kasi marami akong kakilala talaga nag-work ng boost post sa kanila. Ang importante lang sa pag-ads or boost post, kailangan consistent ka. Kasi kung, kunyari, mag-ads ka ngayon, mag-boost ka ngayon, 1 week lang, is nabusa ka ng budget, i-off mo na. So, ayaw ni Facebook nun. Ang gusto ni Facebook, talagang tuloy-tuloy. Talagang consistent. May sales ka man or wala, ang gusto niya, tuloy-tuloy ka. Kasi ang Facebook or yung ads or yung boost post, meron silang tinatawag na learning phase. Okay? Ang learning phase, hindi siya natatapos ng 1 week lang. Minsan umaabot yan ng months. 'Di ba? Minsan consistent doon talaga. So kumbaga minsan sa isang buwan, ang kumbaga sa isang buwan, minsan unti pa lang ang sales mo. Pero pag tumagal yan, yung ads mo, tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siya nag-run, dumadami or minsan nalalearn ni Facebook na itong taong to ano to mag-ads, tuloy-tuloy siya. Gusto ko to. Bibigyan ko to ng maraming quality prospects, quality customers. Ganun siya nag-work. Okay, kung first timer ka, pwede ka mag-try ng boost post. Okay? And then sa boost post, isa rin tip ko sa about ads or boosting is kailangan sarili mong content. Okay, ayaw na ni Facebook nung yung parang kinakopy mo lang yung video. Somehow, okay, nag-work siya, pero kailangan sarili mong video. Ibig sabihin ng sarili mong video, pwedeng sarili mo, nag-explain ka, okay, nasa office ka, nag-video ka, pwedeng ganun. Or, pwede kang kumuha ng video from the company and then i-edit mo. Gawan mo ng edit ng medyo, ano ba, edit mo lang. Sa edit mo ng medyo maganda, parang ganun. Okay, wag naman yung isang buo, kunyari, 3 minutes yung video or 4 minutes yung video, talagang ayun yung edits mo. Kailangan, medyo magkaroon ka ng konting edit. Diba? Kasi ang attention span ng isang client, sobrang bilis. Kapag 4 minutes yung video mo, di naman nila tinatapos yun eh. Ang gusto ng mga tao, 30 seconds lang. Yung parang TikTok, di ba? TikTok yun yan. If it is 30 seconds, 1 minute yan, pwede na yan. Konting preview po, ito ako na magbabasa ng kay mentor sa konting preview or tips men sa pag-ads. So, yun nga. So, sa ads. So, kung matagal ka na mag-ads, ayun, so, ayun ginagawa ko. 200 per day. Tapos, kung marunong ka mag-ads, ang ginagawa ko tatlong ad set. Okay? Tatlong ad set yung ginagawa kong ads. Sa isang campaign, tatlong ad set. Ibig sabihin, magkakaibang interest yun. Hindi pare-pares. Ayun. How did you sell 100 bucks daily? Ayun, men. Ads. Ads talaga. Kung gusto mo talagang malaki. Actually, siya eh. Kailangan mo ng rito, ng sipag talaga. Paano ko nasabing sipag? Kahit nag-ads ako, kailangan mo pa rin mag-post sa groups. Okay? Sinasabihan ko siya ng pag-share ng page ko sa groups para magkaroon ng organic reach, organic clients, ibig sabihin organic yung walang bayad. Libre naman mag-share sa groups or sa Facebook. So doon ako nakuha ng mga sales din, additional sa Facebook ads or boost posts. Ayun siya. So sa pag-sell ng 100 bucks per day, ayun, ads talaga, FB ads. Kailangan dito, medyo malalim ang bulsa mo kasi investment siya eh. Huwag niyo siyang titingnan as a gastos yung ads kasi hindi ka nakuha ng prospects. Lalo na kung na-saturate mo na yung warm market mo.
Di ba? Ang warm market na-saturate, ibig sabihin, nauubos ng warm market. Pero ang cold market, tuloy-tuloy yan. No, ano yan, unlimited. Di ba? So doon ka magkakaroon ng maraming sales. Magkakaroon naman ng budget doon sa ad set, 200 per ad set. So 600 per day, parang ganun. Kung tatlong ad set ko, 200 per ad set, 600 per day. So ganun siya. Ngayon, pag nakita kong, kunyari, diba, tatlong ad set yun, may nakita ko, ay, itong ad set ko, pangit ah, walang nagbibigay ng, hindi masyado nagbibigay ng send message or ng message sa akin or sales. In-off ko na yun, off. Tapos, gawa kong panibagong ad set. Ganun siya, miss. And then, sa video, normally, ang isang effective na video ko, ginawa ko sa Baguio. Nag-video lang ako sa Baguio office before. Parang cellphone lang talaga. Raw video. Ano lang siya, parang 1 minute and 30 seconds around doon. Video lang ako, lahat din sa Baguio, ganyan. Tapos, ini-inads ko. Dami nakuha nun sa Baguio. May jade ako doon, may silver. May one time pumunta akong Baguio nun. Isang upuan. Magkakaibang client yun, ha. Sabay-sabay ko sila pinapunta sa office. As in, sabay-sabay. Pumunta anim. Lahat nag-pay in. Puro silver. Sabay-sabay yun. Tinak ko. Kasama ko sila yung mga mentors ko. Kaya ano siya eh. Ang masabi ko sa ads talaga, trial and error. Okay, walang perfect ads. Kahit ako di ako perfect mag ads. Siguro talagang ano lang ako. Marami akong tinatry. Try lang talaga. Trial and error talaga sa ads mix. Walang perfect interest. Walang perfect kung paano gawin yung ads. Basta gawin mo lang. Kung anong mag-work, edi tuloy-tuloy mo. Kung hindi man, kuha ka pa ni bago, i-adjust mo kung anong kailangan i-adjust, kung may mali. Ganun. Isa sa mga tutor ko sa Facebook ads is si YouTube. Si YouTube. YouTube lang talaga, ayun, YouTube. Tapos tanong-tanong sa ibang mga mentors, di ba? Pero ayun yung pinaka naging tutor ko, yung YouTube. Kasi andun na sa YouTube lahat eh. Andun na lahat sa YouTube. Paano gumawa ng ads, paano mag-post, ganyan. Andun lahat sa YouTube. Kailangan mo lang talaga maging masipag mag-aral. Okay? Pwede mo data mo yun para makaibigan. Asa ngayon, mes, na-stop ako mag-ads kasi medyo nabisa ko this whole week. Ni-stop ko yung ads ko. Ayun. Kaya wala akong ads na nakaraan ngayon. Actually, gumawa kami ng video naman ito kay, yun, nung nakita kami naman per Ivan, gumawa kami ng video naman. Kasi mag-run ulit ako ng ads. So, itutuloy ko na yung ads ko. So, pero yung page ko, kung gusto makita yung page ko, pwede naman yung page ko. Kung gusto makita. Okay. Ayun, so isa rin sa mga tip ko doon, sa page nyo, kailangan updated din. Yung, yung link, visit nyo na lang, like nyo na rin. Ayan yung page ko ng Barley. And then, so ayun, so yung video lang min, ano? Yung video lang min naroon. Oh, ibig sabihin yung raw video ko, basta nag-selfie lang ako nun. Video selfie. Tapos kumbaga importante ang content ng video mo dapat. Ano rin eh, curiosity. Ibig sabihin, kunyari, siyempre, papaalala ka muna sa umpisa. Walang script yun, hindi ako nag-script kasi, hindi ako may script. Talagang kung natural na video lang, alam mo yun. Kasi pag may script ka, mas lalo ako natetense. Alam mo, nakalimutan ko na ba sabihin ko? Ay, wala script ko to, ganito. So ako, raw video lang talaga, walang script. Kung may script man ako, babasahin ko lang, magka-idea ako. Tapos ano na yun, parang sarili ko na yun. So yun, sa content mo, kailangan, meron kang curiosity na itong barley, 1,000 per box, pero pag nag-member po kayo, makukuha mo lang ito ng 500 per box. Tapos sa huli, open po tayo sa mga gusto maging dealer, distributor ng barley. So, pwede po kayo mag-message sa akin or punta po kayo sa head office natin sa Baguio or kung nasang office kayo malapit. Ayun, simple yung video lang talaga. Kasi kapag nakita ng client, so kunyari video mo, naka-quote ka, talagang pormado ka, isipin ng taon, parang mamahalin naman tong in-endorse ito, parang mahal ata ito, ayoko nito. Ang suot ko lang na damit ng t-shirt lang, tsaka jacket, ordinary jacket lang. Simple lang, alam mo yun. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko sabing perfect yung ads ko.
ayun yung nag-work sa akin. Maaaring mag-work sa inyo, pwedeng hindi, or pwedeng oo, depende. Kaya, itry mo rin talaga kung anong nag-work sa iyo. Di ba? Ayun na. Content is king, sabi mo. So, nasa ano na tayo, content era. So, pagalingan na talaga gumawa ng content ngayon, ng video. So, kung mahihain ka, kailangan mo workout ng hiya mo. Ako naman, minsan nahiya rin talaga ako mag-video sa office pag maraming tao. Pero kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin talaga. Ayun siya. Ayun, Mens. Any more question? Pwede ba magtanong, Mens, ha? Kung baka nabitik kayo sa mga sagot ko. Pwede mo magtanong. Yan, questions pa po, mga mentors. May mga pahabol pa. Ang dami natin natutunan, no? Ang galing, Mens. Yan. Congrats, Mens. Ang galing mo. Ang dami namin na, ayun, a-apply namin yan pag mag-add sa comment. Magbibigay, Yes. ayan, Very, last, Mens. Mabibigay mong tip, Mens, sa bago at lumang member. Sabi ni Mentor Ivy. ayun. So, tama yung sabi ni Meta Vanessa. I-apply namin yun. Tama yun. Kasi, kung di ma-apply talaga yung mga tinuturo ng mga mentors or kahit ako, di talaga mag-work sa'yo. Di ba? Yes. Yun. Kaya very important yung application mo para sa lahat. So magbibigay mong treatment sa bago at lumang member. Siguro sa mga bago, meron talaga tayong tinatawag na process or challenges kung tawagin. Lahat ng mentors may mga challenges. Even mga top mentors, even ako may mga challenges din naman ako. Di nawawalan. Kasi yun yung magpapabigay sa atin ng parang ano ba, tawag dito? Strength or learnings. Kung ano ba yung, kailangan mo siya lagpasan eh. Ayun yung parang point ko. Kailangan mo siya lagpasan kung ano man yung dinaranas mo ngayon. Kung challenge ka man sa kung ano-anong bagay, okay lang yun. Kailangan mo lang siyang daanan. Huwag mong fokusan. Huwag mong i-entertain yung challenge mo na yun. Okay? Kasi panagado meron mong challenges. Hindi nawawalan. Kasi ayun yung magiging testimony mo. Binibigyan ka ng test para maging testimony. Walang testimony kung walang test. Di ba? So, yun siya. So, siguro ako sa mga bago, yung 1 year below, 2 years below. Kasi may mga members din naman ako na ganyan eh. Na 1 year wala pang resulta, 2 years na wala pa rin ganun kalaki na resulta. Pero may mga pay-ins, pero walang ganun ka-massive result. Continuous mo lang talaga kasi meron tayong tinatawag na parang perfect timing. Marahil hindi ka pa ready. Means, di pa talaga ako, di ba 2 years na ako means nag-I'm ready pa ako ready. Possible. Baka kasi yung 2 years mo, meron tayong tinatawag na time spent versus time given. Ibig sabihin ng time given, 2 years ka na or 1 year ka na. Pero yung time spent mo, baka 5 months pa lang, baka 6 months ka pa lang tumutodo, or baka yung 2 years na yun, baka ilang beses ka pa lang ginagawang seryoso ng Iron Worldwide, di ba? So make sure mo, pag ginagawa mo sa Iron Worldwide, yung talagang todo. Alam mo yun, yung talagang ginawa mo yung best mo. O ang tanong sa amin ni BP last time, nag-meeting kami nila BP, nabigay mo na ba yung best mo sa IM Worldwide? Even sila Mentor Ikay, ang sabi, hindi pa. Imagine mo, naka-Lamborghini na yun. Lamborghini, tapos naka 3-story house yun lang. Sabi, hindi pa raw siya, hindi pa siya tumutodo. Ganun. Mentor pitch, kasama namin, ganun din. Mentor pitch. So, imagine mo, kung tayo ang medyo wala resulta eh. Ibig sabihin, hindi pa ganun ka bongga yung resulta eh. Di ba? Ibig sabihin, kailangan natin tumulong no, sa IM Worldwide. So, para sa mga luma, ano man luma, isa sa mga parang ito yung story ng first car ko, no? Tsaka ng itong second car ko. Nilabas ko yung first, kung wala ka pang first car, very important na maglabas ka ng resulta. Bakit? Kasi ikaw yung titingnan ng mga leaders mo. Nung nilabas ko yung first car ko, doon lumabas yung mga leaders ko. Naglabas ako ng resulta, wala pang gaanong leader. Actually, parang dalawa lang ata. Dalawa lang sila na active sa under ng organization ko. Pero, ang pinanghawaan ko, yung lakas ng loob. Ayun talaga, lakas ng loob. Kasi, lahat ng e-wallet ko, lahat ng laman ng bangko ko nun, hindi pa ako ganun kalakas mag-sales nun. Ano yun? Nilabas ko yun. Ibig sabihin, talagang pikit mata okay. Kasi isa lang no, just for you ako, yun yung pinangawakan ko. Isang gold na lang just for you ako. So may 40K akong parang advance na pera pang monthly.
So, nilaban ko. Ibig sabihin, yun yung inintay ko. So, ganyan tuloy-tuloy. Nalabas yung kotse ko, first car. And then, doon lumabas yung mga leaders. Doon lumabas yung mga PAs ko. Kasi na-curious din, ang galing naman ni Carl, may kotse na. Eh, alam nila may motor lang ako eh. Pinupost ko kasi yan. Ayun, motor lang ako dati, nasa ganyan-ganyan. Wala pa akong resulta na. Hanggang sa nalabas na ng resulta. Kasi ikaw yung tinitingnan ng mga tao. Kunyari, friend mo sa Facebook, nag-aayong worldwide. Tapos nakita ko yung Facebook mo, ay, parang puro benta-benta ng barley naman. So, parang walang, alam mo, parang walang progress. Siyempre, ang gusto ng tao, progress. Ano bang, what's in it for me kung mag-join ako dyan sa Ironburg? Di ba? Ikaw yung tinitingnan mo. Ikaw yung parang resulta. And kung wala pang first car, ibig sabihin, tagal na ni Carla, wala pang kotse. Ibig sabihin, baka ganun din ako. O, di ba? Eh, kung papatagalin mo pa, mas alam mo, papatagalin lang yung mga possible leaders na paparating sa'yo. Parang ganun. Di ba? Second car ko, ganun din. Pag nilabas kong pera nun, lagpas ko lahat ng million. E di, talagang zero din. As in, pag naglalabas ako ng kotse, as in, ano ako, walang backup. Talagang lakas ng loob talaga. Oo, nandun yung challenges na may time na mahirapan ka magbenta. Pero, ano eh, alam mo, totoo talaga eh. Hindi ako ganun ka-religious minsa, pero naniniwala ko na God will provide talaga. So, dumating yung point na yung tipong kailangan ko yung dagdag para sa monthly ko. May dumarating ng pay-in, may bibiling order, ganyan. So, may ganung point, may ganun akong parang scenario sa buhay na mayroon talagang challenges tapos God will provide. Alam mo yung gano'n. May blessing na dumarating. Kaya kailangan mo lang talagang lakas ng loob, no? Maglabas ka ng resulta. Kung hindi man first car, simplehan mo lang 1M club, kung hindi ka pa 1M club. Sa rank up, ako nga matagal na akong sapper, ace rank lang yung mga ginagawa. Sa rank up. Yan, kailangan natin yun. And then, yun, small results, pero big impact yun sa mga prospects natin. Kailangan mo maging maingay. Sa online, kailangan ikaw ang maingay. Okay? Kasi para makita ng mga prospects, ng mga clients. Yan. Yun sa akin. Ayun sa mga bago at luma siguro. Ano? Ito si Clemens Azor. Ano the best hook na ginagamit mo Mens to capture attention kahit di naman? The best hook? Saan the best hook? Wala. The best hook na ginagamit ko. Siguro ano, sa pag-invite, ang pinakang first na ginagawa ko, syempre, tinatanong ko sila, familiar na po ba kayo sa Barley? Diba? Alam niyo na po ba yung board, right? Ganun. So, actually, may gusto po akong i-share sa inyo na company para po at least meron ko yung idea ako sa ginagawa ko business. Actually, sa script, wala talaga ako script minsan eh. Kaya yung mga ganyan. Natural lang talaga. Pero ganun, ayun yung pinakambungad ko. Familiar ba kayo sa ayong worldwide? Alam niyo po ba yung Barley? Lalo na kung kausap ko yung medyo matanda, yung mga oldies. So, ayun yung bungad ko, Barley. Kilala niyo po ba si Miss Paritona Fernandez? Hindi. Oo, bakit? Eh, kasi po meron ginagawang project online. Eh, naghanap po ko ng mga taong interested na kumita 5K to 10K per month or per week. Ganun. So, pwede yun. Tapos, normally ganun naman. Curiosity, capture attention. Kasi hindi interested. Ano siya eh. Isa rin sa mga natutunan ko. Ano to? Quality over quantity over quality. Tama. Quantity, ibig sabihin, numbers game. No, hindi naman lahat, kunyari, hindi siya interesado. May mga tao talaga na hindi interesado. Kahit anong pilit mo, alam mo yun. Madami akong ganyan dati. Mga in-entertain. Gusto na ipag-away pa nga ako eh. Ipag-away. Ipag-away sa mga not interested. Pero ganun, Mens. Quality, ibig sabihin, dadami mo talaga yung kausap mo. Dadami mo yung approach mo para marami kang option. Ibig sabihin, for example, kasi ganito nangyari. Nag-invite ka isang prospect sa office. Hindi sumikot, in-Indian ka. Ayun, syempre ikaw, madadown ka. Diba, man negative, hindi, sa isa-isa lang nga lang invite, hindi pa dumating. Eh kung madami kang inassign on that day, meron kang inassign na 1 p.m., may 2 p.m., may 3 p.m., marami kang
schedule. Ibig sabihin, hindi ka maritenga. Hindi ka masayang ng oras. Ay, kung isang, okay lang, isang prospect na wala, okay. Hindi meron pa akong 2 p.m. Di ba? So, ganun siya. So, kailangan damihan mo ng kausap. Quality over quantity. Okay. Ay, quantity over quality pala. Sorry. Ayun. Ayun. But ganun sa online, same din sa online. Dahil damihan mo yung kausap. And any more question po? Pwede ka magtanong minsan. Available pa naman. Ayan, questions pa daw, Mens. Ang dami, ang daming tips ni Mentor, no? Punong-puno sa knowledge ang ating online, di ba? Ayan, baka may mga pahabol na questions pa po. Ang daming nagtanong today, no? Nakakatuwa. Ang daming gusto matuto talaga pag online, Mens. Paano ka naman Uh, nag invite Ayan. Paano ako nag invite Ngayon, ang ginagawa ko, since may page ako, more on ano comments ngayon, follow up talaga. Since marami na akong mga nakausap sa page ko, kailangan ko sila i-follow up. Kasi, ayun, follow up talaga. Ang 80%, 80 to 90% ng sales nasa follow up talaga. May mga hindi naman lahat, kunyari na God's plan. Hindi naman lahat na nag-inquire, bibili agad. No? May mga time talaga na nag-inquire siya, tapos after ilang buwan, after ilang weeks, dun sila mag-order. May mga ganun. So, tanim-tanim din talaga. So, di mo lang talaga kailangan ipuputulin yung bridge niya. Ibig sabihin yung communication niya. Every time, follow up mo sila. Ngayon, ang tanong, paano ako mag-follow up? Minsan, for example, nasa LBC ako. Hello po, ate ganto, or minsan tita. Hello tita, ganto. Tita Maria, dito po ako ngayon sa LBC GNT. Ipapadala ko ngayon ng pure organic barley. Pwede ko na po isabay order niyo. Pwede po kayo mag-order sa akin ng T-Box para sabay ko na po sa pagpadala sa inyo. Parang ganun. Simple video lang ang follow-up ko. Script, wala din mo ng script sa ano. Minsan, kunyari, minsan may hindi ako video, picture lang. Picture ng kung ano man yung pinadala ko sa LBC. Tapos send ko sa kanya, kung ano yun naman. Hello po, good day. Kailan po pala kayo mag-order? Nagpadala ako ngayon sa LBC para po masabay ko na. Kahit wala ako dun ibig sabihin, kapag mag-follow up ka, or gagawa ka ng follow-up, make it general. Kunyari, ako hindi ako naggagawa ng date. Hello guys, it's October ganto or November ganto. Hindi ko sinasabi yung date kasi para magamit yung video na yun sa the next day pa rin. Alam mo yun? Hindi na ako pa-video ng video. Basta make it general. Hello tita. Kunyari babae yung prospect. Hello tita, dito po pala ako sa LB. Walang pangalan, di ba? Pero maganda rin na may personalized ka na hello tita ganto yung pangalan niya. Para at least alam niya na ay ako pala yung pinapollow. Hindi siya general. Alam mo yun? So yun. So, so ganun yung ginagawang follow-up. Ngayon, sa pag-invite naman, siguro, more on ano talaga ako, mas ads sa pag-invite. Sa organic ads, sa organic ads. Sa organic invite, hindi ko pa, gusto ko itry ngayon yung flyering. Pero na-try ko na siya before, gusto ko lang ulitin, parang na-miss ko lang. Yun, flyering, tapos, sa groups ako nabanat ngayon din yung more on groups din. Ngayon, so syempre sa groups, sila yung nag-approach sa akin. Kasi nag-post ako ng mga bar sa groups. Kung direct approach, mahina ako sa direct approach kasi. Ewan ko lang, ako medyo mahina ako sa direct approach talaga. Ang ginagawa ko sa direct approach is yung pam-pam talaga. Papampam lang ako. Yung parang mga musta, onte, ganyan. Tapos, comment, tapos sila makurious sila. Alam niyo na po ba yung barley? Meron po pala akong ginagawang project. Yung mga, but something na usap-usap lang kayo. Ganon. Ganon siya. Sa invite, ko ba ba? May isa pa akong ginagawa. Isa pa ginagawa ko. Ang tawag dito is, ano ba yun? Third party approach. Kunyari, meron nung tita. Kasi may mga tita ako na nag-join sa akin. Pero ang ginagawa ko, ah, kunyari, wala pa akong friends ng dati sa Facebook. Ibig sabihin, onti pa lang. Gusto kong prospect yung tita ko or yung kamag-anak ko. Or kahit sino, kung sino gusto yung prospect mo. Ngayon, in-add ko yung mga friends niya. Okay?
ayun, nad ko lang. Hindi parang build curiosity, pag-build ng friends, ganun. So kung nahihirapan ka mag-add ng friends, yung kung sinong i-add mo, hanap ka na sa kamag-anak mo. Kunyari, meron kang kamag-anak nasa ibang bansa or negosyante or let's say kapitan nyo. Ganun. So, kahit sino, isip ka. Yung tingin mong may pera. Ngayon, panigurado ko, yung friends niya, may pera din. Hindi man lahat, pero meron. Kaya doon papasok yung pag-qualify. Hindi ka add ng add ng friend. Kailangan i-filter mo rin sila. Check mo isa-isa na, oh, itong friend ko, kunyari si Michael. Ah, si Michael, negosyante, may kotse, may pera to. Ah, ito si Michelle, ah, nag-work sa barangay or something kung saan manager to. Ganun. So, ibig sabihin, may mga possible pera yung ganun. So, mga qualified, di ba? So, add mo yun, add mo sila lang. So, dun yung prospect. Dun lahat ng mga prospect. Hindi ko maubusan. Hindi ka rito maubusan ng prospect talaga. Hmm. Kaya di ka maubusan ng invite. Ganun. Sa pag-close ng deal, ako marami akong experiences na nag-inquire ng products lang pero na-close ko ng package ng Jade. Ang pinakang highlight ko dun, pag nagtatok ako, is yung, ay, simple talaga eh. Ibig sabihin, pag nagtatok ako, ano, just for you. Kasi ako, men, pag nagtatok ako, hindi ko na-explain lahat. Ang na-explain ko lang is direct referral, sales match, check match, ayun, check match ulit. Infinity minsan, pag ginanahan ako. Pero mostly, direct referral, sales match, just for you. Hindi gusto, pero ganito men, baka meron kayong plan or meron na kayong effective game plan ng team nyo. Kung nag-work naman, ituloy nyo. Ito lang yung sa akin na rin. So, apang nag-explain ako is direct referral, sales match, just for you. Then, Project 001. Then yung ano, yung previous na 50K na product. Mas dinidinan ko yung mas ano ko, mas convict, sabi dito, ano, mas malakas yung conviction ko kapag ka nag-jade na, pag jade yung closing. Ibig sabihin, kahit silver package ang pera mo, pero ang close deal ko pa rin sa is jade pa din. Okay? So, paano ginagawa? Kunyari, ipapaintindi mo lang sa kanya na mas maganda yung benefits ng jade. No? Kasi, siyempre, merong just for you na 200,000. Tapos, pasok lahat ng bonus sa'yo. Ngayon, gato ginagawa ko. Kunyari, silver lang kasi ang budget ko eh. Kung kaya ko. Actually, okay naman po yung silver, magandang packaging po yan. Yun nga lang, kapag nag-silver po kayo, for example, gato nangyari. Meron po kayong apat na kaibigan na actually, tutulungan ko kayo kung paano mag-present ako po ng 10%. Ngayon po, ako kasi naka-jade ako. Ngayon po, syempre po, pagkakausap po ng mga client mo, jade po talaga ang closing ko. Ibig sabihin, jade po talaga yung offer ko kasi ay po yung pinakamagandang package para sa kanila. Ngayon, kung nag-silver lang po kayo, tapos apat yung nakausap natin, jade po ang kinuha, dapat ang makukuha mo po, 300,000. Pero dahil naka-silver lang po kayo, wala po yung makukuha. Sayang naman. Yung parang pinapakita mo sa kanya yung loss niya. Pinapakita mo sa kanya yung loss niya na pag di siya nag-jade, wala siya makukuha ng 300,000. Ganun lang naman siya. Ganun kasimple lang talaga. And then, tapos, ang maganda pa ron, Mens, ay, hindi pala Mens, yung client ko. Ang maganda pa ron, tita or tito. Ang maganda pa ron, tita. Eh, may makukuha ka pang 250,000 na worth ng products. Tutulungan po namin kung paano ibenta yun. So, pag nabenta mo natin yung 250,000, ay, yung 250 bucks ng buy. Meron po kayong 250,000, balik na po yung puhunan niyo. Tapos, possible po rin sa mga nabenta natin products, yung mga tao na bumili sa inyo, may makuwang, ay, may mag-interest na mag-member. Hindi po, tutulungan po ko kung paano mag-explain ng value sa kanya. Parang ganito. Pag-awal po nakausap natin, ako nag-explain, tulungan po kayo. May makukuha ko 100,000. Iparamdam mo sa kanya, natutulungan mo siya. Kasi gano'n naman ang tao eh. Minsan natatakot lang sila dahil hindi sila marunong, hindi sila magaling, hindi nila kaya. Yung mga rejection, mga objection sila lagi sa rin. Kahit naman ako, gano'n din naman nung simula. Di ako marunong, di ako magaling, di ko kaya yan. Pero dahil nga tayo, since tayo may alam na tayo, marunong na tayo. So, tutulungan natin sila na kung paano gagawin, step by step. I-assure mo lang sa kanya, tutulungan mo siya. Kailangan maramdaman niya yung sincerity mo na tutulungan mo siya. Ganun. And then, minsan talaga, hindi naman lahat talaga jade package. Kung ayun na talaga yung budget niya, silver na talaga, gold talaga, i-go mo na.
Kaysa mawala pa. Alam mo yun? Yun. So, tapos, ano ba? Ayun. So, meron po bang dagdag question? May isa pa. Ano, may e-com apps po ba na ginagamit? Sabi ni Meko, may e-com apps po ba na ginagamit since ang dami na rin po sa podcast? Ah, e-com apps. Ako, wala akong e-com eh. Nag-e-com ako before, kung alam niyo yung Shopify, website yun. Binabayaran kasi yun minsan. Website ako, sarili kong website. Yun, ano siya, 1.5 per month binabayaran ko. Tapos ads din. Ads din talaga. Ads din. Kumbaga yung ads ko, connect ko sa Shopify sa website. Yan. Kung yung challenge is yung sa lower price, marami talaga. Ako rin naman, may mga ganun din. Ba't sa inyong mahal? Baka Shopee ang mura. Ba't sa Lazada ganito? Baka sa iba nagbebenta 600 lang, 550. Ako, ewan ko lang sa akin 95% na ganun ang sinasabi sa akin, hindi nabili. Kahit ano gawin ko. Ewan ko lang, sa akin lang. Ewan ko, basta ganun. Parang di ko yung oras sa ganun. Yung, sagutin mo pa yung mga ano nila. Basta ipakita mo na legit ka, ipakita mo na, kumbaga, explain mo pa rin. Explain mo pa rin na, ay, baka pumapeke kayo, ganito. Huwag po kayong bibili dyan kasi meron kaming memo about dyan. So, ipakita mo yung memo, yung picture na yun. Na wala kaming binibentang ganito sa Lazada, Shopee, and any other platforms. So, ganun. Pag napakita ko na yun, tapos siya naman talagang ayaw niyang maniwala or di, take ko na lang, alam mo yun. Pabayaan ko na. Sayang oras pagka in-entertain pa. Meron pa namang next customers, marami pa din. Ganun. Ayan, grabe. Ang daming na import sa atin ni Mentor Car, no? Madami bang natutunan mga mentors? Grabe si Mentor Michael, ang daming questions. Parang gusto mag-ads, no? Mag-start na ba tayo mag-ads, Ments? Yan, thank you so much, Mentor Carl. Grabe. Grateful po kami na ayun, ang dami niyo pong nabigay na tips ngayong gabi and here's our little token of appreciation. Ayan. Yan, a certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Carl Joseph Gordula, Sapphire Elite Executive, in grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Stallions Millionaire Mentorship, given this 24th date of April 2025. Ayan, thank you so much, Mentor Carl. And unmute tayo mga ments. And thank you tayo kay Mentor Carl. Grabe. Thank you. Mentor. Thank you. Thank you Thank you po. po. Thank you. Thank you, Mentor. Kami Salamat po, Mentor. And Thank you, may, friends. may we Thank you rin request po. po Thank you, everyone, Mentor Carl. open tayo ng cam, tapos pa-picture tayo kay Mentor Carl. Yun. Last request. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor Carl. Talagang po. Yan. Sana po marami kayo natutunan sa Thank akin. you po, Mentor Carl. Yes, marami. Thank you po. Teacher Ments. Kayo mag-screenshot. Yes, men. Sige po. I am sign mentors. I am sign po tayo. Wala muna mag-chat. Wait lang. Natatakpan yung ibang picture eh. Wait lang po. Sige, sige. Game. Okay. 1, 2, 3. Smile po. Yan. Tapos si Mentor Carl naman. Spotlight ko lang. Yan. 1, 2, 3. Yan po. Yan. Thank you, Mentor Carl, no, sa pag-share sa amin team. Thank you po. Alam ko, Thank you, Ments. mo rin, Mens, eh. Thank you, Mens, ah. Sige po. Sige po. Congrats po sa team nyo. Bye-bye po. Ingat po kayo. Bye po, Mentor Mentor Carl. Carl. God bless Thank po. you. See you po sa office. Yan. Any announcement, Mentor Ivy?
Ayan, mentors, saglit lang, mentors. Pahingi muna ng siguro mga 2 minutes ng time nyo, no? Hindi naman siguro kabawasan kung inaantok ka na. Pahingi lang ng konti. So, mentors, today is Thursday. Tomorrow po, announcement lang. Opening ng IBC Bataan. Mga mentors, baka may mga kakilala po kayo doon. Huwag nyo na pong palampasin. Mamaya mabigyan pa ng flyers. Doon sa tapat, hindi nyo pa ini-invite yung mga kakilala nyo sa Bataan, papuntahin nyo na po doon. Meron po dong, tawag dyan, meron po sila doon na IBP, kung hindi ako nagkakamali. Anong oras yun, Mentor Vanessa? Alas 2 ba or alas 12? Wait lang. Sinend ko kanina sa, sa ating GC. Wait lang po. Ayun. 12 nun yung opening, tapos 2 p.m. yung yung IBP. May IBP, pwede po kayong magdala doon. So, kung hindi naman 2 p.m. yung client mo, kung pupunta ka doon, pwede mo rin i-table talk kasi may mga table naman doon. Maganda po kung able po tayo na makapunta sa Bataan, punta po tayo, pwede rin po kasing sakay ka lang ng Genesis na bus or Victory. Balanga na yun. Bababa na ng Balanga yun. Yung mga taga malapit lang din, Pampanga Ments. Kung may mga kakilala ka sa Bataan, go ka Ments. Kasi, actually, kahit wala kang kakilala, kung wala kang gagawin bukas, kung wala kang kakilala sa Bataan, punta ka. Mag-flyering ka doon, Ments. Ayun yung the best. Kasi may sounds doon sa labas, tapos nandiyan ang I Am Worldwide, nag-o-opening. Siyempre, bawat dumadaan na tao, naku-curious, tingin ng tingin, di ba? So, ayun yung way mo, mag-flyering ka doon para makatanim ka ba. Malay mo, kaka-flyer mo doon, makuha mo, kahit sabi mong isang tao lang yan, pero nakuha mo yung agila mo doon sa Bataan. Hindi natin alam, we'll never know. Basta, ang point lang, kung wala kang gagawin tomorrow, hanap ka ng schedule. Kahit wala kang guest doon, gumawa ka ng content. 'Di ba? Gawa ka ng content kasi opening ng IBC Bataan, at least ikaw yung nakikita. Agad yun, nagtitrend. Magte-trend yung video mo kasi yun fresh, timely. Timely siya kasi ilalike talaga ng mga taga-IAM kasi nga very timely siya na talagang mag-open yung IBC. So, ganun siya eh. Kasi sa posting mentors, important din kasi yung timing. Halimbawa, may cheque kang bago, huwag mong hayaan na may cheque ka tapos gagamitin mo next month pa yung content mo. Hindi, dapat pagka kuha mo ng cheque, post agad. Parang kami kahapon, kumuha kami ng cheque, post agad yun. Hindi pwedeng papatagalin kasi kailangan maka-prospect agad eh. Kailangan yung resulta manganak ulit ng another resulta eh. Kaya halimbawa, tsumeki ka ng 2,000, 500, 1,000, i-post mo agad. Bumenta ka ng 1 barley, bumenta ka na ng 3 barley, wag mong ikahiya dahil nakikita mo, ay yung iba kasi, ang laki ng cheque, wag mong ikahiya. Bakit? Friend ba yun ng friend mo? Yung taga-IAM, di naman nila nakikita yun eh. Ang nakikita nila yung sayo. Kaya magpakitang gilas ka, ments. Ito ang pinaka-the best na isang ma-share ko sa inyong idea, ments, na dagdag sa sinasabi ni Mentor Carl. Kung gusto mong dumugin ka ng prospect, dumugin ka ng mag-i-inquire, magpakitang gilas ka sa Facebook. Walang ibang yan, best yan, the best yan. Kumbaga, isipin mo, every time magpo-post ka sa Facebook, dapat ko, makita nila masipag ako, dapat makita nila kumikita ako dito, dapat makita nila may resulta ako dito. Ganon ang gagawin natin, mentors. Huwag tayong palaging copy-paste. Palaging copy-paste, tapos sasabihin mo, mens, bakit kaya ang nagla-like lang ng post ko? 1, 2. Ask yourself to, baka wala kang galaw. Kuha ka lang ng kuha ng galaw ng iba. Kuha ka lang ng kuha ng post ng iba. Yung galaw mo, i-post mo. Kasi yun yung gusto makita ng tao. Gusto nilang makita na yung taong sasamahan nila, trustworthy. Yung taong sasamahan nila sa negosyo, masipag.
Yan, number 1 yan, masipag. Dapat mapakita mo masipag ka. Wag na yung mga paawa. Iwasan natin yun, Mensa, yung paawa. Yung halimbawa may sakit ka, wag mo na i-post. Nag-ano ka ng barley eh. May ano ka, may problema ka sa pera, wag mo na i-post. About sa pera, financial freedom yung pinoproject natin sa Facebook, tapos pahirap yung post natin, di ba? Nagko-commute ka, wag mong i-post. Yung ganun-ganun, okay lang. Yung mga commitments, i-ano nyo yan, itago nyo lang. Tsaka nyo yan i-post, magiging inspiring yan pag pinost mo yung nagko-commute ka na meron ka ng sasakyan. Dun yan, tinatabi yan, mentors. Okay, sabi ko nga, ulitin ko yung kanina, it's all about timing. Ang posting, it's all about timing. Pag hindi mo alam kung kailan ka nagpo-post, halimbawa, post ka about, sabi mo, good morning, timpla po tayong barley. Breakfast po tayo after ganito. Pinost mo gabi, posting is all about timing, mentors. Kapag may ganun ka, yung umaga, tapos na-late ka na halimbawa, inedit mo pa, bukas mo na yun i-post. Bukas mo na yun kasi kailangan, tuma-timing siya eh, pang umaga ba yan, pang gabi. Ganun, mga mentors. Best time to post, umaga, 7 a.m., 8 a.m., sa tanghali, alas 12, alauna, sa gabi, 5 p.m., 6 p.m., uwian na kasi yan eh. 5, 6, 7, yan. Yan, huwag kayong magpo-post dun sa kalagitnaan kasi matatabunan lang yung mga post nyo. So, ganun siya. And another announcement, next Monday, tama ba? Next Monday po, team day natin. Hindi naman nagbabago yun, mentors. Team day natin sa office. Baka hindi tayo aware or baka nasanay na tayo hindi uma-attend. Umattend ka. Sabi nga, di ba, ang gustong kumita ng malaki, laging nagpapakita. Magpakita ka. Always show up. Wala kang, wala kang pay-in, show up. Wala kang invite, show up. Wala kang pera ngayon, show up. No matter what. May problema ka, show up. Show up, mentors, kasi para yung energy ng nasa office, yung energy ng mga kumikita ng malaki, na-absorb mo. Kasi it's all about energy. Baka kaya ka lang walang kinikita ngayon kasi nagmumukmuk ka sa bahay. Nandun ka lang sa bahay. Naghihintay ka ng ma-invite eh, wala nga. Kasi bakit? Low yung energy mo. So, pag lowbat ang cellphone, anong gagawin? Mentors. Mentor Vanessa, Mentor Michael. Anong gagawin? Pag lowbat? Simpleng-simple mag-charge. Eh ano ang battery natin sa negosyo natin? Ang battery ba natin sa negosyo natin, mens, mag-emo? Ang battery ba natin sa negosyo natin, magmukmuk sa kwarto, mag-iyak-iyak, mag-self-pity, mag-post sa Facebook, visit na buhay na to, mag-post sa Facebook, kawawa naman ako, mag-post sa Facebook, anxiety, depressed. Ayun ba? Ayun ba yung battery? Macha-charge ka ba doon? Makakatulong ba yun sa nararanasan mo? Sa sitwasyon mo? Hindi, mentors. Tandaan nyo, ang cellphone, pag nalobat, i-charge. Ang charger natin sa business, umattend ka, pumunta ka sa office. Pumunta ka sa office. Uulitin ko, pumunta ka sa office. Mahirap ba intindihin yon? Pumunta ka sa office. Wag mo kung tatanungin, mens, bakit buong buwan wala akong pay-in? Hindi ka kasi pumupunta sa office. Maniwala ka sa akin. Hindi mo na-absorb yung energy ng mga may pay-in, yung mga excitement ng mga leaders na nasa office. Maniwala kayo, mens. Sundin nyo lang to. Magdire-diretso ko lang, pumunta ka sa office. Pumunta ka sa office, mentors. Lalo ngayon, kapag may time kami, ang ginagawa na namin ngayon, may mic na kasi kami. Tapos nag-subscribe. Nag-ano na ako. Grabe naman, oh. May subscription na ako sa CapCut. Grabe. Oh. Pag nandun ka sa office at ako nag-video sa'yo, may free edit ka pa sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi mo ko babayaran, libre yun. Oh.
Pero pag sobrang dami na ha, kayo naman, matuto naman kayo. Baka ginawa nyo na akong editor. So, mga mentors, punta sa office. Gawa tayong video, raw. May mga naiisip ako, may mga script kami dito, ChatGPT, ginagawa namin. May mga nakaipon kami. Video tayo, videohan ka namin. Ako mag-video sa'yo, ayusin ka pa namin. Gawin mo pa akong photographer, gawin mo pa akong graphic artist, di ba? Gawin mo pa akong taga-edit ng video mo. Di ba? So, mga mentors, punta sa office. Okay lang ba sa Monday, marami tayo? Mens, patingin nga sa chat box, sino yung pupunta ng office sa Monday? Ano nga, pakilagay nga sa chat box. Ah? Yan, me. Naka-screenshot mentors Pag nag-me ka dyan at wala ka sa office, hanapin kita. PM kita, mens. So, ganun lang, mens, Monday. Tapos Tuesday, mens, kung free naman kayo, sa Victory, buong Victory, magkakaroon tayo ng 3 p.m. onwards. Ibig sabihin, 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m. hanggang gabi. Basta stay ka lang doon kung kahit 1 hour to 2 hours, tapos uwi ka na, okay lang. Ang gagawin natin, sinuggest ko to kay Mentor TJ, kasi gusto ko talaga, alam mo yung sabay-sabay tayong humahataw, gusto ko yun eh. So, sinuggest ko yung kay Mentor TJ. So, Tuesday, ang gagawin na natin, sa buong Victory yun, sa Burger King. Burger King po, mentors, punta tayo dun. Ang gagawin po natin, offline hatawan. Sabay-sabay tayo. Kung may laptop ka, dalin mo, cellphone, tablet, kung ano yung meron na device na meron ka, dalin mo. Mag-online hataw tayo sabay-sabay. Halimbawa, abang nagpo-prospecting ka, makakapag-ganon tayo. Pwede ka magtanong, Mentor Ivy, paano kaya to? Ano kaya reply ko dito? Mentor TJ, ano kaya magandang ano dito? Yung ganon, makapag-offline hataw tayo. Sabay-sabay. So, tapos, yung mga gustong magpaturo sa ads, yan, sige, turuan namin kayo para ma-maximize natin yung oras. Hindi na tayo era ng chika-chikahan pag pumunta sa office, di na tayo era ng puro emo. Tanggalin na natin, mens. Meron pa bang emo dito? Mens, once upon a time, naging emo rin ako. Uso yan eh, mga batang 90s dati. Tuesday po yun, yes. Tuesday yung offline hatawan sa BK, 3 p.m. onwards. O, halimbawa, dahil may work ka, free ka, 7, di 7 ka pumunta. May work ka, ano mo pa, 5. O, halimbawa, kung kailan ka free. So, basta onwards yun. Kung gusto mo magstay ng buong hanggang gabi, umahataw tayo doon, go lang. So, ganun po yung gagawin natin, mentors. And then, ano pa ba? Every Thursday, ito po, mentors, asahan ko. Okay lang ba? Sige, 19 ngayon. O, dito ako magbe-base, 19 ngayon. Pag dumoble to next week, meron akong surprise. Okay. May surprise ako. Kailangan dumoble. Ibig sabihin, kapag dumoble to, lahat tayo nagtig isa-isa. Mahirap po ba yung isa-isa? Yung halimbawa, Mentor Michael, may bago kang napasali. Papasukin mo dito. Mentor Vanessa, may bago kang napapasali. Papasukin nyo po sa loob. Pilitin po namin, God willing, makahanap ulit ng special guest. Di biro Kung ano nung pinagsasabi namin sa office, makahila lang ng mentor para lang magsalita dito. At saka sa tingin nyo ba, syempre nakakahiya naman na papasalitain lang natin dito sila ng libre. Syempre kahit papano may small token tayong binibigay sa kanila. So kahit papano may binibigay ka kahit papano. Hindi siya ganon kadali. Pero at the same time, yung mga tao na yan, intindihin nyo, mens, kung bakit kailangan maging makulit ka sa mga leader mo, kailangan mapapasok mo sila sa loob. Unang-una, kung talagang concern kang gusto mo silang umasenso. Number 1. Concern ka ba talaga sa mga leaders mo? Papasukin mo sila dito. Kasi pag wala sila dito, tumatagal sila. Tatagal silang umasenso. Pero kung nandito sila sa loob, ma-adapt nila yung kultura ng team. At the same time,
ma-absorb nila yung energy. At second, mga mentors, kailangan talaga napapa-attend natin kasi special guest yan, oh. Kahit sabi mo hindi special guest, kami ni Mentor Jovi at saka ako, bakit di ba kami special? Kailangan ba may guest pa ba para umattend kayo? Kasi minsan, mentors, ito yung nagiging sakit ng mga leader. Nakakalungkot lang, isipin. Over familiarity. Over familiarity dahil napaklose na kay mentor, barkada na yung tingin. Hindi na naiisip, mentor mo yan eh. Dapat nandun pa rin yung respect, hindi pa rin mawawala yung respect na once upon a time, bago ka gumaling mag-present, bago ka gumaling mag-prospecting, inviting, lahat ng alam mo, nakuha mo yan sa mentor mo. Hindi yan sa'yo galing. At unang-una, hindi lang din naman yan sa amin galing, sa Diyos yan. So, wala tayong ipagmamayabang, mga mentors. Kaya dapat, yung mentor mo, palaging ka dyan, hindi mawawala yung respect mo dyan. No matter what. Kahit sabi mong ang ginawa lang niyan madala ka sa IAM. Huwag mawawala yung respect mo. Tandaan mo yan. Kasi how you respect also other people will reflect on you. Kung anong klaseng tao ka rin. Kung hindi ka rin rumerespeto sa iba, ganun ka rin. Baka hindi ka rin respeto. Or pwedeng hindi ka rin respetuhin na iba. Kasi that's what you give. What you give, you will receive. So, ganun siya, ganun ang mundo, 'di ba? Ganun sa mundo. So mga mens, ayun lang. Ano pa ba? Hong Kong mentors, mens. Although sa totoo lang, meron kaming part na pwedeng hindi na kami ma-excite na ay, bait ko pa i-hit yung Hong Kong na hit na nga namin sa victory. Hindi, libre. 'Di ba libreng candy, libreng pagkain? Gustong-gusto mo, libreng Hong Kong, lahat yan para sa atin. No exception yan. Pwede yung makahit Mentor Christopher, Mentor Marshall, Mentor Alma, Mentor John Paul Daza. Lahat yan para sa atin. Pero ang tanong, gusto mo. Ang tanong, hinahataw mo. Kailangan, pag may incentive, gustuhin mo. Hatawin mo, mag-maintenance ka na. Mag-maintain ka, bumili ka na ng ticket. Kasi pag nag-maintain ka, 'di ba 3,500 'yon, ang Hackments ginagawa ko, imbis na 3,500 sayang, dinadagdagan ko ng 3 barley para 5,000 meron na akong ticket. 'Di ba? May maintenance kasi 'yun 'di ba? Yung pa Hong Kong, 3,500. May video na ako noon, mens. Para hindi ko na ulitin dito. Gumawa kami ng video noon kahapon sa Cavite habang dinidiscuss ko sa kanila yung Hong Kong. Panoorin nyo na lang, ipopost ko sa Stallions mamaya, God willing. So, gumawa na ako ng video. Baka hindi mo maintindihan yung RQV, yung maintenance, ano ba yung required direct. Ine-explain ko na doon, itag mo na lang yung mga leaders mo doon. Hindi ka na mapapagod i-explain sa kanila, sabi mo lang, mens, panoorin mo to. Ganun lang. Mahirap ba yun? Walang kahirap-hirap, mens. Tapos, dalawa na lang. 2 points na lang, pero mabilis na lang to. Sorry, hindi 2 minutes So, medyo marami lang akong kailangan i-address. So, 2 points na lang. Another thing, Project Ascenso mens, please, 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 help us. Help us. Hindi magiging effective yung project natin kung hindi tayo magtutulungan. Sabi nga ni sa tuwing pine-play yung video kanina, yung kay GM Ana, when there is no unity, there is no victory. Palagi ako nare-remind dun Kapag walang unity yung team natin, wag tayong expect na may victory yung grupo natin. Kailangan nating mag-unite. Mas lalakas tayo kapag nag-unite tayo. Pag mas lalakas tayo, mas magiging effective yung isang idea na napaka-effective kung lahat tayo magtutulungan. Project Ascenso meant everyday nag-i-invite ka dapat doon 50 na tao na hindi pa part ni IAM. Hindi para sa akin yan, para sa inyo yan. Ginawa natin yan para sa inyo. Paano ko sasabihin para sa akin? Ako nga yung napapagod dyan, everyday nag-iisip pa ako ng content para ma-post dyan.
Paanong para sa akin yan? Dagdag nga effort sa akin yan. Eh may group naman ako, bakit di na lang ako doon mag-focus? May group ako, 50,000 members. Doon na lang ako mag-focus. Group ko lang yun Eh sa atin, no, Project Ascenso, ang dami natin. Ilan yung members? Project Ascenso, ngayon, so far. Check ko 5,600. Ang bawat isang member sa atin may 5,000 friends. Na-invite mo na ba lahat? Isama nyo po yun sa routine nyo. Mamaya isip ka ng isip, ano pa bang gagawin ko ngayong araw? Project Ascenso. Di ba nasa routine natin yan? 12 noon routine. 12 noon. Wala na lang nagsisend. Sino pwedeng mag-send? Mentors. Sa tingin, yung magiging consistent na mag-send ng Project Ascenso. Siguro iaano ko, kanino ba? Si Mentor Christopher na lang. Nakikita ko si Mentor Christopher. Ito consistent to Mentor Christopher, ikaw na lang, okay lang, may sesend ako sa iyo. Copy-paste mo lang yun. Every 12 noon, isesend mo lang sa GC. Okay, Mens. Sige. Okay lang, Mens? Oo, para mare-remind ka rin. Re-remind ka rin. Pag nag-send ka doon, siyempre, ibig sabihin, mag-i-invite ka na rin sa Project Ascenso. 'Di ba? Tapos invite din tayo dun sa Stallions. Dalawa yun 12 nun habit, 50 invite sa Project Ascenso. Invite ka rin 50 or 100 invite sa Stallions Worldwide. Kasi pag nagpo-post tayo doon ng mga achievement, mga video, so makikita ng mga prospect natin. So the more exposure kasi, Mens, bakit natin ginagawa iba-ibang platform? The more exposure sa mga kakilala natin, mas tumatatak sa kanila yung I Am Worldwide. Mas tumatatak sa kanila yung Amazing Barley. Pansinin mo, billboard. Ang Jollibee may billboard, may ads sa TV, may ads sa internet, may mga posters kung saan-saan. Jollibee, sikat na yun. Bakit nag-a-ads? Kasi ayaw niyang matanggal yung recall, ayaw niyang matanggal sa isip ng mga tao yung produkto niya. Kahit sikat na, nag-a-ads pa. Tayong sikat naman, pero hindi pa ganun talaga, hindi pa sabog, hindi pa ganun kasabog. Hindi pa lahat ng tao kilala yung barley, Amazing Barley. Para maging sumikat, para kumilala yung team natin, makilala yung Stallions, yun muna yung ikikerry natin na hindi dahil para sa amin yun. Nagkataon lang kami yung leader dito sa team. Pero kung kayo yung founder, susunod lang ako. So, dahil ayun yung carry ng team Stallions Victory. Halimbawa, pag nasa Victory naman, may activity si Victory, Victory i-carry natin. Sa Stallions yung i-carry natin. Yun muna yung paingayin nating dalawa, Victory and Stallions. Wag muna yung grupo mo. Kasi pag umingay na yung Stallions, umingay na yung Victory, at pinapaingay mo na yung sarili mo, nagkakaresulta ka na dadating yung time, grupo mo na yung maingay. Yung parang pag sinabi, Stallions Worldwide, ang pinakamalaking grupo dyan sa Pampanga, si Mentor Jaime. Ganun yun, Mens. Pag sinabing Stallions Worldwide, pinakamalaking grupo sa Pasay, si Mentor Vanessa. Stallions Worldwide, pinakamalaking grupo sa Manila, si Mentor Michael. Ganun, Mens. Tatatak yung pangalan mo. And so on, mentors. So, ganun yung gawin natin. And lastly, Mens, eto mag-aano lang ako, hindi naman to sa pilitan, hindi siya sa pilitan, kung sino lang po yung may gusto. Gusto ko lang din i-share to kasi hindi po para sa lahat to yung sasabihin ko As much as possible, dinidiscourage ko po na lumapit tayo ng lumapit regarding sa team. Lalo kung yung team kung yung taong ilalapit nyo sa team is hindi naman active, yung hindi naman ginagawa yung business. Halimbawa, bumibili na ng product o kaya nag-join lang tapos ilalapit sa team, Mens, nangangailangan ng tulong, ganun. Pero ito kasi medyo malapit sa puso natin sa grupo natin hindi na siya biro. Si Mentor Menchi. So, sa kaalaman ng lahat, no, si Mentor Menchi, sadly, mentors,
Sadly po kasi, dyan sa Tondo, sa may Moriones, di ba po may nabalitaan po kayo na sunugan? Natandaan niyo po yon yung balita? Si Mentor Menchi po, may paupahan po siya, meron po siyang bahay, lanos po lahat. Sunog po. Pati yung mga barley niya, mentors, ito yung masakit. Ito yung masakit, mens, din. Mga alahas niya, yung barley niya, na stocks. Ang dami niyang stocks, mens. Jade yung package nun. Mens, lanos po. Wala siyang nadala. Actually, yung ano niya, ano niya yung, sabi niya nga, mens, kahit bra panty, wala ako, mens. Wala siyang nadala, mens. Sarili lang nila, pamilya lang nila, kasi raw sa likod ng bahay nila nagsimula pa ganun. So, wala silang nadala. Mens, ganun ka na ba? Nasunugan ka ba? Para mag-emo ka or ano, 'di ba? So ako, mababaw po yung luha ko, no. So, mentors, humingi po ako ng ano, although meron naman kaming separate, no, ni Mentor Liovi. Matik na 'yon. Matik na 'yon. Pero mens, kung kaya lang natin kahit may 20 pesos ka diyan, GCash mo, o kaya 100 pesos. Kung ano lang yung kaya mo, 50 pesos, 500. Kung ano yung bukal sa loob mo, yung hindi ka napipilitan, mens. Kasi kailangan, pagtutulong po tayo, mens. Ako naniniwala po ako sa church namin, tinuturo to eh. Pagtutulong ka, dapat hindi labag sa loob mo kasi wala ring kwenta. Yung pagtulong mo, kung labag din sa loob mo, wag ka na lang tumulong. 'Di ba? So kung tutulong tayo, dapat yung bukal sa loob mo, yung hindi ka napipilitan. O kung 20 pesos. Ang goal ko lang, bakit ko sinasabi sa team? Kasi gusto ko gumawa rin kayo ng mabuti. Gawa rin kayo ng mabuti kasi the more na, syempre, if you do good, hindi naman dahil gusto mo ng something in return. Wag ganun yung ano, wag ganun yung mindset. Kaya ka lang tumutulong kasi gusto mong tumulong. Okay? Bahala na yung Diyos kung may return. Pero hindi, ayoko kasing ganong isipin nyo eh. Huwag nyo isipin yung return. Pero matik talaga yon sa Bible, ganun po talaga. 'Di ba? Generosity is ano eh, na-unlock na yung abundance, generosity. So, share po tayo kasi dun sa mga taong, kasi kung tayo rin yung nasa posisyon, ikaw yung nasunugan, ganun din eh. Ganun din naman yung gagawin ng team for you. So, tulong lang tayo. Halimbawa, may laman yung GCash mo, 20 pesos, 10 pesos, piso. At least, kung ibibigay natin kay Mentor Menchi, kahit papaano, may financial assistance galing sa Stallions. Hindi galing kay Leovi, Mentor Ivy. Stallions yon as a team, 'di ba, mentors. So, ayun lang, nabanggit ko lang po yun. Tapos, mens, kung may, sa mga babae po, mga lalaki, ganyan, medyo chubby yung asawa niya kasi siguro mga large yun eh. Large. Tapos sa pambabae, kung may mga damit po kayo, medium, ganyan. Um, Mga size medium yon si Mentor Menchi. Dalin nyo lang po. Yung maayos wag na po yung mga gula-gulanet. Yung maayos, at least kahit pa paano may pang-start siya. May pang-start siyang gamit, si Mentor. Ilalagay ko po, sige, lagay ko na rin po dito, yung ano ko, ayan, kay Mentor Jovi na lang, 6247537. Ivy Joyce. Ay, Jovi pala. Ito po yung GCash ko. Ayan, screenshot nyo lang po. Pwede nyo pong isend sa GC yung screenshot para po ma-account ko na para po yun doon sa ano, sa pinagtutulungan natin, mentors. Tapos, mag-send naman ako niyan eh. So, until ano, mens, para hindi naman matatabunan or ano. Siguro po, until tomorrow. Until tomorrow lang, Friday. So, hindi na ako mag-accept sa mga susunod na araw. Until tomorrow, mentors, para maibuo ko na, then ibibigay ko po sa kanila. Magagawa po ako ng ano, gawan ko na lang din ng ano para transparent. 'Di ba? Halimbawa, yung mga nagbigay, iano ko na lang din.
isulat ko na lang. Ay, pero ano, mas maganda kasi hindi nalalaman kung sino yung nagbigay. Ilalagay ko lang yung mga halimbawa, GCash, ito, binigay nito 50. Anonymous lang lahat. Okay, kasi mas maganda po yung ano eh, nag-give ka ng hindi nalalaman ng iba. So, much better po yun. Kung mapi-PM mo sa akin yung screenshot, much better. Huwag mo na ilagay sa GC. At least, Diyos lang nakakaalam na tumulong ka or ako lang. 'Di ba? Hindi mo siya ginawa para lang magpayabang sa iba na, oh, ako tumutulong ako, ganon. Hindi siya ganon. Para, hindi pa imbabaw. Hindi pa imbabaw yung pagtulong mo. Talagang genuinely gusto mo lang mag-help. No? So, hindi pataasan ng pera, hindi pataasan ng ibibigay, basta kung ano lang yung bukal sa puso nyo, meds. Alam na yan ng Diyos, 'di ba? Na talagang yan yung kaya mo lang, 'di ba? So, yun lang, meds. Again, lastly, apply po natin lahat ng natutunan natin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, quits lang tayo, lahat tayo may pinagdadaanan. Walang exemption ng pinagdadaanan, walang exemption ng problema, kahit yumayaman ka na, kahit pinakamayaman ka pa sa buong mundo, may problema ka pa rin. So, it's a matter of how you handle your problem. It's a matter of how you project yourself. Paano mo pinoproject yung sarili mo kahit may problema ka. Okay? Yung tipong kaya mong tumawa kahit malungkot ka talaga. 'Di ba? Kumbaga may problema ka, kailangan meds, kailangan mo 'yun. You need to be sa mundo ng pagnenegosyo, tandaan nyo, at saka sa mundo ng networking, bawal dito yung mahina ang loob. Kailangan matibay ka. Kasi pinapatibay tayo ng panahon dito. Pwede kasi binibigyan ka ng problema para matest ni Lord kung matibay ka talaga. Para pag matibay ka na, ibibigay niya na sa'yo yung mga tamang tao para sa negosyo mo. So, pwedeng ito yung time ng tinetest ka, tapos nagpapaano ka naman, 'di ba? Bumabagsak ka sa test, huwag ka magbumagsak sa test. Ano ka, kailangan i-prove mo, prove yourself na karapat-dapat ka na umasenso. Karapat-dapat ka na mabigyan ng blessing. Kasi alam ng Diyos na i-bless mo din yung ibang tao eh. You will be channel of blessing sa iba eh. So, i-check nyo rin yung heart nyo. Meron pa ba? Wala na naman. Sa Wednesday pala, maliban sa mga nasa Cavite at Las Piñas, sa Wednesday po pala, every Wednesday, next Wednesday po, nasa IBC Las Piñas po kami. Kung makakapunta ka or may guest ka, sabihan nyo lang po kami. Bigay nyo po yung number, bigay nyo po yung pangalan para po ma-meet namin. Pero much better kung makakapunta ka kasi sabi ko nga, ang guest, ang invite, ang tiwala nasa iyo, hindi sa amin. Kahit gaano kagaling ang presentor, kung wala ka doon, 'di ba? Depende na lang kung emergency talaga. So, pero kung kaya mo, punta ka. Punta ka. IBC Las Piñas. Huwag ka manghinayang sa pamasahe. Huwag kayong bilang ng mga ginagastos nyo. Kayo ba yung ganon? Huwag kang bilang ginagastos, mababawi mo yan lahat. Kasi nagnenegosyo tayo eh. Kailangan mo mamuhunan ng pamasahe, ng mga pangkain, ganon. So, kailangan yun. Minimal lang yun. At least di ka nagbabayad ng renta. Isipin mo na lang yung pamasahe mo, parang renta lang yan. 'Di ba? So, internet, kahit naman hindi ka mag-business ng IAM, nagbabayad ka ng internet eh. So, wag nyo indahin yung mga expenses. Dapat palakihin mo talaga yung kinikita mo para ma ma-sustain niya yung lahat ng expenses na meron ka. Huwag ka magtipid actually. Hindi mo kailangan magtipid sa negosyo mo. Huwag ka magtipid sa negosyo mo. Kung kailangan at kailangan gamitin mo, bumili ka. 'Di ba? Kailangan mo na ng magandang cellphone, may home credit, may credit card, bumili ka ng cellphone. Kasi kailangan mo yun eh. Ayun yung magbibigay ng sales sa'yo eh. Asset yun eh. Hindi naman siya utak eh. Asset yun eh. So kung kailangan mo siya, i-provide mo sa business mo. Huwag mong kuriputin yung business mo. Kasi the more na kinukuripit mo yung business mo, wala kang makukuha. Kasi hindi ka nagle-level up. Yun, especially cellphone mentors, yung mga
dapat first month or first 3 months, dapat may maganda kang cellphone talaga. Ayun yung i-goal mo. Magandang phone. Tapos after 3 months ulit, bili ka ng laptop na maganda. May laptop ka naman. After another 3 months, bili ka ng isang tayo mo. May mga damitan na isang tayo, damit, pambaba, tapos sapatos, ganyan. So, ganun mga mentors. Bili kayo ng mga asset na magle-level up ka. Tapos, lastly, halimbawa, pag nag 1 year ka na, 9 months, labas mo na yung first car mo. Sabi nga ni Mentor Carl kanina, lakasan ng loob. Kasi, kailangan yun eh. Kailangan mo maglabas ng resulta eh. Kasi para ma-attract mo yung mga nasa labas. So, di naman kailangan fully paid na sasakyan eh. Kailangan lang ma-start mo. Kasi the more na may hinuhulugan ka na, doon ka mapupush. Doon ka mapupush na talagang maging consistent talaga mag-business with IAM. At doon ka mapupush na hindi ka pwedeng walang pay-in. Wala kang benta ng barley. Doon ka mapupush kasi may hinuhulugan ka na. Parang ganun siya. Ganun ang mga bills. The more bills you have, the more sipag you are. Kailangan ganun, mentors. Ayun lang, ments. 11 p.m. na. Ano na ako? Time's up. I hope marami tayong nakuha kanina. Nag-notes ka. I-apply natin. Maganda yung mga sinabi ni Mentor Carl kanina. Sa mga group, sa pag-a-ads, may mga na-share siya. Mag-video ka, kahit true lang. Di pala kailangan i-edit. Nagte-trending din. Kailangan yung mga targeting mo, kailangan link. Iba-iba talaga ng style eh. Actually ako, ang style ko, kahit hindi link eh. Pumuputok din eh. Nilalagyan ko nga ng artista eh. Kung ano yung mga sikat na artista. Nilalagyan ko rin ng ganun eh, sa targeting ko. So anyway, ganun lang. Kung gusto mong matuto, dumikit ka sa Mentor, pumunta ka sa office, tuturuan ka namin doon. Pero pag hindi ka nakikita sa office, huwag kang umasa, ipipm kita tapos imi-mentoring kita. Wag, punta ka sa office. Pero yung mga nasa malayo, like Mentor Abs at sa mga PM kayo. Mens, libre ako ng ganitong araw, pwede mo pa ako i-mentoring. Ganun, Mens, ikaw na dapat lumapit. Di na si mentor kasi marami na rin ginagawa eh. So, yun lang, mentors. I hope marami po tayong natutunan at i-apply ngayong araw. Request ko lang po ulit, gawin nating habit after this training. Lagay po tayo ng natutunan dun sa ating GC. Last week, nag-observe ako, ang nag-send lang, 2-3. 2-3. Mens, kailangan 18. 18 yung makita ko ngayon. Kasi bawas ako, di ba? So, 18 yung makita natin dun sa Ay, sama na pala ako, hindi pala ako yung nag-training ngayon. So, 19 yung makita natin na isang pinaka tumatak lang sa'yo sa araw na to, ilagay po natin sa GC. Okay? Ulitin ko, kung gusto mong kumita, magpakita ka, pumunta ka ng office. Yan ang gusto kong tumatak sa'yo ngayong araw na to. Yun lang, bye-bye, mentors.